Magandang umaga po sa ating lahat. Ito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Kung mapapansin niyo, ang background ko po ay Kapaskuhan, motif ng Pasko. At yan po ay hindi ako ang gumawa niyan. Ang pinagkunan ko po ng imahe niyan ay nakasite po sa baba sa credit ng image. Ibahin naman natin ang pag-usapan natin, wag namang politika talaga, wag na nating malapit ng magpasko. At ito ang huling episode ko para sa taong 2023. So medyo espesyal ito. Sabi ko nga sa inyo, next week hanggang sa linggo ng after ng Pasko bago mag-New Year, hindi po ako makakapag-live. At wala po tayong usapang politika at ang usapang politika na po natin kasunod ay sa ano na, sa Enero a 2. Tama po ba? Kung yung unang Miyerkules ng Enero, doon na po tayo magkakameron ng usapang politika. Uli. So, medyo mahaba-habang bakasyon. So, marami na po tayong pinag-usapan tungkol sa mga usapin ng politikal sa Pilipinas, tungkol kay Pangulong Marcos, kay Vice Presidente Sara Duterte, sa kaguluhan sa China, sa International Criminal Court, kung ano-ano pa. Mga ang ang ibang mga pinag-usapan natin lahat yung mga yan. Ngayong araw na to, gusto kong pag-usapan natin yung medyo malapit sa ating puso, yung pamilyang Pilipino. Kasi ngayong Pasko, magkakaroon tayo ng panahon na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Pasko at New Year, yan yung panahon na tayo ay nagsasalo-salo, nagsasama-sama, mga family reunions sa mga kabarkada. At hindi lamang pamilya yan, pagkakaibigan pa yan. At dito yung oportunidad natin na makipag-keep in touch physically. Uuwi tayo sa ating mga probinsya, sa ating mga hometowns, at doon tayo makikipagkita sa ating mga pamilya, mga kababayan, mga kababata, mga kaibigan. Yan po ang mga nakikita natin tuwing Pasko. Kaya po, ang mga traffic ngayon matindi na. Bigayan ng mga aginaldo. Pero may mga ano tayo, mga issue na dapat pag-usapan kasi ang gusto kong tutukan natin ngayon ng pansin, itong pagkakaiba sa kultura ng mga, yung tinatawag ating traditional na kulturang Pinoy, ng pamilyang Pinoy at yung mga makabago. At dito nagkakameron ng mga hindi pagkakaintindihan. Meron kasi akong nabasang meme na ang sinasabi ng meme ay medyo interesting. Ah, Hahanapin ko ha, kaya lang baka merong magkaroon ng back feedback. Ah, ah, Meron akong meme na pinost sa sinare sa social media. Ito yung sinabi, not invited, don't go. Not told, don't ask. Late invites, decline. You were never part of the plan. Accept that. So pag hindi ka inimbitahan, huwag kang pumunta. Pag hindi ka sinabihan, huwag ka na magtanong. Pag hindi huli kang inimbitahan, bukas na ang event o mamayang hapon, huwag mo na lang tanggapin ang imbitasyon. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa plano. Tanggapin mo yon. Yun ang sinasabi ng meme. Nung una, sabi ko, oo nga naman, actually. Pero bigla akong napaisip. Kasi biglang pumasok sa isip ko na sa ating mga Pilipino, ang psikolohiyang Pilipino kasi ayon sa pag-aaral mga yung matayong dating Filipino psychologists, mga psikolohistang Pilipino o Pinoys, ang tinitingnan ay yung indigenous na psikolohiya ng Pilipino. Meron tayong pagkakaiba sa ating mga kakanluranin o Western na mga kapatid o mga, you know, yung ibang mga Amerikano, mga Europeo, yung mga medyo moderno na. Kasi sa atin, meron tayong tinatawag na ibang tao sa di ibang tao. May mga taong iba sa atin. Yan yung hindi natin kapamilya, hindi natin kaibigan. Meron naman mga hindi na ibang tao. Ibig sabihin yan, pamilya, yan ang hindi ibang tao. Kaibigan, yan, mga hindi na yan ibang tao. Bagamat malakas ang ating sense of kapwa, isa pa yan sa mga sinasabi ng mga psikolohistang Pinoy na mga ah, nag-aaral ng Pilipinoluhiya o kulturang Pinoy na malakas sa atin. Yung sense of kapwa natin na ang pagtingin natin sa iba ay kabilang tayo.
Hindi, yun ang ating, yung sense of shared self, malakas. Kaya nga tayo may tinatawag na bayanihan spirit eh. At hindi naman yan katang-isip lang kasi kita natin yan sa panahon ng krisis. Andun yan damayan. Tayo mga Pilipino ay ang ating pagngiti sa mga tao kahit hindi natin kakilala. At lalo na pag Pilipino. Alam mo, pag ikaw ay nasa ibang bansa at nakakita ka ng Pilipino, tuwan-tuwa ka. Kaya nga sa Hong Kong, kita nyo naman doon, yung isang lugar doon, talagang nagiging weekend na reunion ng ating mga kababayang doon nagtatrabaho. Kanya-kanyang event sila doon. Diba? Pag nakakita ka ng Pilipino, ito na-obserban ko to kasi ako ay napunta na sa ibang mga lugar, na ibang mga Pilipino. Tayo lamang yung kapag nakakita ng Pilipino, parang nagme-make tayo ng instant connection. Tinatanong na, Pilipino ka, taga saan ka? Sasabihin kung saan, may nakarating na ako dyan. Meron ka kagad gustong iugnay or sasabihin mo ay, yung kapitbahay ko ang napangasawa, taga dyan. Ay, yung pamangkin ko, nagdyan nagtrabaho. Nung gagawa ka talaga ng dahilan para masabi mo may connection kayo. Malakas ang sa ating sense of kapwa. Nakita natin sa panahon ng mga trahedya. Panahon ng Undoy, ang binaha tayo, ang ating gobyerno hindi nakakilos kaagad. Panahon ng Yolanda, pero andun yung damayan. Maging si Anderson Cooper, nakita niya kung paano ang mga Pilipino kumilos bilang isa, bilang komunidad. Noong panahon ng pandemya, nauso sa atin ang pantry, community pantries. So talagang litaw sa atin yung sense of kapwa. Litaw sa atin yung yung sense na yung naglilink tayo. Now, bagamat meron tayong konsepto ng ibang tao sa di ibang tao, nakikitungo tayo sa ibang tao. In fact, sa totoo lang, yung ibang tao, mas yun ang iniestima natin, yun ang bisita. Yung di ibang tao, yan na yung kapag may kainan, yan na yung nandun na sa likod ng kusina, nandun yan, tumutulong yan, hindi mo na kailangang pagsilbihan, kaya nga hindi ibang tao eh. Hindi mo na kailangang imbitahan yan. Pero yung kusa na yan pumupunta para dumamay sa'yo pag alam na meron kang aabalahing gagawin. Yung ibang tao, yan pa yung kailangang pakitunguhan mo. Yan pa yung kailangan mong maging denumero ang kilos mo. Minsan, yan pa nga yung nilalabas mo na yung pinakamaganda mong marangya mong mga kubyertos, di ba? Yung mamahalin mong mga kutsara tinidor, yung pinakamasarap mong pagkain, yung pinagkatago-tago mong mga delata, yung nilalabas mo pag merong bisita. Ganyan tayo. Kaya yung sinabi kanina na meme na kapag hindi ka inimbitahan, huwag kang pumunta. Parang naisip ko, hindi yata yun bagay sa kulturang Pilipino na tradisyonal. Sabagat pag ikaw ay kaibigan mo ay merong punsyonan tapos nagtampo ka na sabihin mo, hindi mo na ako imbitahan, ba't ako pupunta? Sasabihin sa'yo, maarte ka. Kailan pa bang imbitahan? Ano ka ba, ibang tao ka ba? Bisita ka ba? Hindi ka na bisita, pamilya ka na. Di ba? May ganun tayong linya ng argumento na kapag meron na tayong familiarity, hindi na tayo kailangan magkaroon ng numero. Ang mga ritual na yan, ritual lang yan sa mga hindi ibang tao, mga ibang tao. Kaya medyo napaisip ako, medyo kanluranin yung if you're not invited, don't come. If you don't, if if they do not tell you, don't ask. Tayong mga Pilipino, mahilig tayong magmarites. Mahilig tayong magtanong, lalo sa kapitbahay. Alam niyo, ako ay nakatira sa Amerika. Tumira ako sa Amerika na matagal. Doon, may kapitbahay kami doon sa tinira naming apartment complex. Alam mo, isang taon akong tumira doon, ni minsan hindi ko man lang nalaman ang pangalan ng kapitbahay ko. Kung saan siya nagtatrabaho. Nag-hi, hello lang kami sa elevator. Araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi namin pinag-uusapan ng weather ng Hawaii. Parang gusto ko na nga i-tape na lang yung aming usap para pag mayroon siya sinabi, pa-play ko na lang ganyan. Nakakapagod na yung the morning after sa the morning. Hello, hi, what a fine day. Good day to go to the beach and surf. Yeah, mga ganun. Tapos kung medyo maulan naman, what a lousy day. May mga ganun lahat. Pinag-usapan na namin weather. Hindi ko matanong anong pangalan mo, saan ka nagtatrabaho. Kaya ang pangalan ng anak mo. Kasi para sa kanila, that's already an invasion of privacy. Ay sa Pilipinas, alam na natin lahat ng sa kapitbahay ko ng buhay. Alam na natin kung saan biniling ukay-ukay yung underwear.
'Di ba? Alam na natin yan lahat. Kasi tayo, yung pakikialam natin is a sign of care and concern. Is a sign of connecting. 'Di ba? Ano ba ang kapag nasabi ko na yan dito sa usapang politika before. Na yung pag sinabi natin sa isang tao na wala na akong pakialam sa iyo, 'di ba? At kaibigan mo yan, parang ang nangyari o kapamilya mo yan, para isa yung parang sinintensyan ka ng ikaw ay hindi nakaugnay. Nakikialam tayo sa buhay ng mga tao. Dahil yun ang sign ng we care. Pag hindi na tayo nakialam, wala na. Matindi ang ating sense of community sa panahon ng crisis. And in fact, sasabihin ko sa inyo bakit ba tayong mga Pilipino pag nagda-drive, you know? Naman sa Amerika, may mga rules. Ako 3 beses ang kumuha ng driver's license test doon at ako'y bumagsak ng 2 beses. Kasi ang isa sa mga hindi ko ginagawa, yung lumilingon ako pag nag-shift ako ng lane. Ito sa Pilipinas, pag nagda-drive ka, hindi mo na kailan lumingon. Kasi bakit ka ba kailan lumingon? Kasi sa technically, there is a blind spot. May blind spot naman talaga yung kailangan mong physically tingnan, kailangan mong lumingon talaga ngayon para makita mo. Kasi kung nakatingin ka lang sa rear view mirror na sa side mirror mo, may portion yan na parang hindi mo makikita. Depende pa sa lalo sa mga modelo ng sasakyan. Pero sa atin kasi walang blind spot. Kasi yung blind spot na yan, trabaho yan ng kapwa mo. Ang pag nagdag-drive tayo, we don't drive according to the rules of the road. We drive according to pakikipagkapwa. Pinapakaramdaman natin ang kilos ng ating kapwa, driver. Kaya nga kapag nagkakaroon ng traffic problem, hindi naman natin sinisisi na hindi sumusunod kasi basta tas trapiko eh. Hindi naman natin sinisisi ang hindi sumunod doon sa guhit. Ang sinasabi natin wala kasing bigayan, mga swapang, 'di ba? Walang pakiramdam. So it is that kind of affinity that makes us, you know, a community. Pag ikaw yung tingin-tingin sa likod mo, sinusunod mo ang rules, ikaw pa yung mabubunggo. In fact, ang tingin natin sa traffic enforcer, kinatawan ng batas yan. Problema. Pag may traffic, sasabihin na, kaya nag-traffic kasi may traffic enforcer. So, ang pinagkukuhanan natin ng kaayusan ay hindi ang Estado at hindi ang gobyerno, kundi ang ating mayamang napakalakas na sense of kapwa. Ang ating pamayanan na inaasahan natin sa panahon ng krisis, panahon ng bagyo, panahon ng baha, ang Estado hindi makakilos pero umaasa tayo sa tulong ng ating kapwa. Yan tayo malakas. At nakikialam tayo sa buhay ng may buhay. At yan ay hindi negative. Yan pakikialam na yan ay pag-assign na we care. Diba? Alam mo, nasabi ko na yan dito, bakit ba kakaunti ang mga serial killer? Wala pa tayong napabalitang serial killer recently yun sa ibang bansa. Nakikita niyo may mga serial killer yung mga pumapatay ng tao na mayroong profile, mga babaeng, mga magaganda na blonde, na nakapula, yan ang tatantingin nila yan. Itong usually ang serial killer, ang profile niyan, pag araw mababait, halos hindi makabali ng kamote. Pero pag gabi, mga halimaw na pumapatay ng isang profile. Sa Pilipinas, wala tayong serial killer. Ito, biro lang to, pero may sense ito. Kasi sa Pilipinas, hindi ka, walang, ang serial killer mahirapan kasi una, wala kang physical space para pagtaguan ng iyong mga bangkay. Kasi una, siksikan ng mga tao. Siguro ang serial killer may yung mayaman, yung maraming lugar, may kotse na pwede yan dalhin kung saan-saan yung mga pinatay niya. Pero saan ka magkakaroon ng espasyo para pagtaguan ng mga pinatay? Limitado ka. Pangalawa, pagchichismisan ka ng kapitbahay mo. Hindi ba yung makikita Mare, nakita mo ba si ganito kagabi? Umuwi, duguan. Aba, ay, oo nga. Ano, bakit kaya ganyan? Lagi alaunan, 2:00. Tapos, minsan nakikita ko parang may parang bahid pa ng dugo yung pantalon. Ano ba yan? Bachichismis ka pag mahuhuli. Biro lang yun, pero sa totoo lang nangyari na yan. Minsan yata sa Bohol, nahuli yung mga Abu Sayyaf na terorista dahil dumating sila sa isang lugar. Aba, siyempre, istanghero. Ang ginawa ng minsan, pinag-usapan, nakarating sa kapitan. Sinumbong sinabi ay kapitan, mayroong mga bagong dating yata doon ng mga nakabangka. O di inosisa, yung pala mga Abu Sayyaf. Diyan po tayo magaling. Unfortunately, nagbago na po yung kulturang yan. Sa mga tradisyonal na kultura, mayaman yan. Pero nagbabago po, naging moderno. Na kung saan nakikita natin ngayon, yung
na ang pakikialam na hindi na constructive. Ang pakikialam tinitingnan na bilang pagpasok, manghihimasok sa mga pribadong lugar ng isang tao. Mauso na kasi ngayon yung tinatawag natin na personal rights, individual rights. May mga espasyo tayo na kailangan bakuran at hindi mo pwedeng panghimasukan kahit ng kapamilya mo. Marami ng mga tabu ngayon na hindi pwedeng pag-usapan. Meron tayong mga safe spaces. Nasa batas na may ito ang Safe Spaces Act, meron tayong Mental Health Act. Babantayan mo na lahat ng sasabihin mo ngayon kasi baka makasakit ka. Marami na mga rules of etiquette. Diba? Ang isa kaya dito, nagkakaroon ng pagkakataon minsan na ang mga reunion sa panahon ng Pasko at bagong taon na kung saan nagkikita-kita ang mga tita at tito na matatanda na, traditional mag-isip, at mga pamangkin na medyo mga bata pa, nagkakaroon ng sagupaan ng iba't ibang henerasyon tungkol sa kultura. Kasi di ba sanay naman tayo mga tito at tita natin, kahit nanay at tatay natin. Patungin tayo, oh, ano na bang nangyari siya? Ba't parang wala ka pang asawa? O kung pag may asawa naman, ano, ba't parang wala ka pang anak? Kailan ka magkakaanak o kailan ka magpapakasal? In the past, those are words that are considered to be that these people care for you. It's a matter of telling you, we are here. We are family. Pero ngayon, sensitibong tanong na yan. Kasi yung desisyon para maging single, yung desisyon para maging walang anak, maaring yun ay private choice ng isang tao. And therefore, if you ask people, why don't you marry? You're forgetting the fact na baka yung taong yun ay LGBTQI pala, kaya hindi nagpapakasal kasi ang gusto ay ang opposite, ang semi-sex. Di ba? O kaya ayaw mag-anak dahil yung desisyon niya, ayaw niya mag-anak. Gusto niya maging single woman. O tatanungin kaya kailan ka ba magtatapos? Tagal mo na nag-aaral. These are words of care in the past but now could be interpreted as an invasion of privacy, a disrespect for the individuality of people. Kaya yan ngayon nagkukulay. Sa atin hindi parang sa tradisyonal na Pilipinong kultura, yung ikaw ay kailangan mo pang magpaalam, magulang ako, pupunta ako sa anak ko, kailangan ko magpaalam, pupunta ako dyan, at magagalit siya pag basta na lang ako mag-appear. Parang hindi natin yan, sa hilat siya ng ating kultura dati, parang isang hindi yan pwedeng mangyari na yung magulang ay bibilangan mo na kailangan may role ka. Abay basta mag-appear dito, ikaw naman ay magsabi sa akin. Hindi pwede yung basta na lang kakatok ka. Pero ngayon, marami ng ganyan. Diba? Na kahit magulang mo, kailang imbitahan mo. Diba? Dati-rate, ang mga tito at tita nakikialam sa buhay ng mga pamangkin. Yung kung may narinig na problema, ipapatawag ang pamangkin, pagsasabihan. That's part of the culture. Ngayon, isa na yung transgression. Bakit ka makikialam? May mga magulang naman yan. So ngayon, nag-iingat ka na kung anong sasabihin mo. Kung ano yung pwede mong gawin. Marami ng social codes na nagbago. Kaya nagkakaroon ng disagreement during reunion. So mga family reunions become very, very volatile kasi yung mga oportunidad na may mapapansin sa pananamit, may papansin sa katabaan o kapayatan, yung hindi pagtatapos, na nasensitibo na ang mga makabagong henerasyon. Okay? Maging sa punto na kapag ikaw ay hindi inimbitahan ng kaibigan mo, huwag nang pumunta. Samantalang hindi ka na dapat iimbitahan kasi kaibigan ka, pamilya ka. Kasi gano'n naman talaga na ngayon na. Dati-rate, hindi mo na kailang sabihan. Pag alam nila na birthday mo, pumunta sila. Pag alam na nag-birthday ka, sila pa nga yung magtatampo ka pa nga at birthday mo, hindi sila pumunta. Gusto pa imbitahan. Ngayon, hindi. Pag hindi ka inimbitahan, huwag nga pumunta. Marami na nagbago, sa totoo lang. Although hindi ito pagiging pamilya dati-rate, kaya ka nagkakaroon ng aso sa bahay dahil gusto mong umalis. At may bantay ang aso mo, kaya nga mga paso-aso na may mga pangalang bantay, di ba?
babantay ng bahay mo para hindi manakawan kaya ka nag-aaso. Ngayon, hindi ka na makaalis ng bahay at umattend ng mga reunion dahil walang matitira sa bahay para magbantay ng aso at magpakain. Di ba? Iba na ang mundo ngayon. Napakadami ng pagbabago. Ngayon para sa akin, kailangan magkaroon ng middle ground. Ang fault dito ng mga makabagong henerasyon, yung mga millennials, yung mga Gen Z, masyado nilang dinidemand na sila lang ang dapat irespeto, galang ang kanilang privacy, ang kanilang karapatan, sila lang ang intindihin. Ang panawagan ko, dapat magkaroon ng pagbibigay. Ang mga bagong makalumang henerasyon katulad natin, katulad ko sapagkat ako'y 62, kahit hindi ka maniwala, kasi mga taong nagsabi, mas matanda ako sa iyo, sir. Ako ay 62 na po. So, sa mga katulad ko na senior citizen na at yung mga ibang mga tao na magkaroon tayo ng sensitivity na iba na yung henerasyon sa ngayon, intindihin natin yan. Pero yung mga kabataan naman, sana naman magkaroon din kayo, o kung may nanonood man sa inyo, kayo o sila, ng sensitivity na iba rin yung kultura ng mga matatanda at magbigayan tayo. Kasi ganun yun, hindi pwedeng, at kasi ayaw ko naman na totally malusaw yung kulturang Pilipino. Yung kalimutan na natin yung sense of kapwa natin, napaka-isolated na natin sa isa't isa. Alam mo, krisis yan sa Amerika, sa mga Western societies. Sila naman nasobran sa pagiging individualistic, na kailangan nilang magbayad ng psikolohista para magkaroon ng therapy. Pag sila may mga problema, wala silang makausap, pumupunta sila sa psychologist para magbayad para may makausap. Sa atin, di na natin kailangan yan kasi ang dami na nating mga pwedeng makausap. Sa Amerika, nagiging problema ang kawalan ng social capital o yung pagtitiwala sa kapwa. There is always a sense of suspicion that someone is going to harass you, whatever. The trust is lost. At yan ang isa sa mga nangyayari din sa ngayon, masyadong nagkakaroon ng protectionists policies, masyado nating binibaby ang mga tao, ang mga bata, na wala na tayong tiwala. Lahat ng tao tinitingnan natin as possible sexual harasser. Kaya kailangang protektahan natin ang mga bata from harassment. Lahat ng mga tao tinitingnan natin mandadaya kasi kailangan nating bantayan. Lahat ng tao tinitingnan natin na magkakaroon ng katiwalian. Kaya kailangan natin abangan, laging mamanmanan. Hindi ko sinasabing walang tiwali, walang sexual harasser, pero may ganun ng sense of fear. Nawawala yung pagtitiwala sa kapwa. Samantalang sa Pilipino, yun ang mayaman sa atin. Kaya nga sa dami ng pinagdaanan nating problema, sa dami ng pinagdaanan nating krisis, hindi tayo natitinag. Sabi ko ngayon ang ating sense of order, yung ating kapwa, yung ating mayamang mayamang pagkakawing-kawing o connections, connectivity. Ayoko namang mawala yun. Kasi yun ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit marami tayong problema, hindi tayo nabibiyak, hindi tayo nagkakawatak-watak. Hindi nalulusaw ang lipunang Pinoy. Kapag yan ang nawala, wala na. Mahina na nga ang ating estado. Pag humina pa ang ating sistema ng pamayanan at ang pagkakawing-kawing natin sa kapwa, wala na. Tayo mga Pilipino, masasabi ko na we're like many Asians. We have this very powerful sense of collectivity. So mahirap ding mawala yan. Pero at the same time, minsan problematic din yan. Kasi yan naman yung dahilan kung bakit mapipigilan mo yung pagnanais ng isang taong maging malaya. Yung minsan, nasusagkaan yung karapatang ng individual. Tinatago ang sarili, tinatago ang problema hanggang sa sumabog na lang dahil ayaw sabihin, dahil merong standard na mapapagalitan ng mga tito at tita. Hindi maging open sa magulang dahil yung magulang ay traditional. So yun yung dapat nating name. There has to be a middle ground because the extremes, extremely going to the traditional can kill creativity and the desire of younger generations to be free. But going to the other extreme of too much individuality can also lead to a situation where magkaroon tayo, malulusaw ang ating yung magnet, yung yung hibla na siyang nagko-connect sa atin bilang isang lipunan. So ngayong Pasko,
pagkikita-kita tayo mga magkakamag-anak, sana po maging tolerant tayo sa ibang henerasyon. Yung mga matatandang henerasyon, maging sensitive na tayo sa mga sinasabi natin. Mantalang yung mga, ano naman, yung mga bata ng mga bagong henerasyon, yung mga yumayakap dito na mga bago, intindihin natin yung ating mga nakakatanda, yung mga traditional, dahil meron din silang pinanggagalingan. At yan, tinatanong nila kung bakit ikay masyado ng mataba, hindi dahil para insultuhin ka. Maybe they care. They care about your health. Or maybe, alam mo naman kasi sa mga Pilipino, sa atin kasi pag mataba, malusog. Diba? Maybe katabaan. For them, tuwan-tuwa sila, ang taba-taba mo, ibig sabihin niya, malusog ka. Sakyan mo na lang. Diba? Yun. Para ang ating salo-salo ngayong Pasko, mga reunion natin, ay hindi maging magulo at hindi sumama ang ating mga loob. At ang payo ko, kapag ikaw ay hindi inimbitahan ng kaibigan mo yan, mahal mo yan, pumunta ka pa din. Kasi, baka naman, ang dahilan kung bakit hindi ka inimbitahan ay dahil alam niyang kaibigan ka na. Ngayon, kung naandun ka at binigyan ng cold shoulder, nagalit pa, ay hindi mo na kaibigan yan. Ibig sabihin yan, kalimutan mo na. Ganun lang yan. At least malalaman mo. Di ba? Ganun lang. Naku. Sige, maaaring mag-disagree ka sa mga payot sinabi ko, pero iyan po ang aking mag-enjoy natin ang ating bakasyon, ang Christmas at New Year, and let us be one happy family. At iwasan ng pag-uusap tungkol sa politika kasi diyan nagtatalo-talo ang pamilya. Kalimutan mo na ang ibinoto ng isa'y Silenio, binoto ng isa'y PBM. Kung sinong pink sa yung wag muna ngayong Pasko. Wag muna ngayong New Year. Wag muna ngayon, kung alam, kung may mga pamilya na malinaw na pinag-usapan ng politika walang pikunan, pero pag yun ay magkakaroon ng mga pikon at paghihiwalay at mga pag-aaway, huwag na muna pag-usapan. Bihira na lang magkita-kita, huwag na muna pag-usapan ng politika, saka na lang po tayo mag-usap tungkol dyan. Kaya ngayong araw na to, ang minabuti ko na pag-usapan natin ibang bagay, huwag yung politika. So, po, Merry Christmas po in advance. Wala po tayong usapang politika next week. Hanggang next week, ang pagbabalik na po natin ay Enero 2, yung unang Miyerkules ng taong 2024. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat, sa mga mahal nyo sa buhay. At sana, nakapagturo sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at nakapagbabago ko naman pananaw nyo sa buhay, lalo na sa usapang politikal, dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, napagsilbi ako sa bayan dahil sabi ng UP, serve. Sige pa. Enjoy your holidays. See you January 2. But for now, hindi pa to signing off. Kikita pa tayo sa January. Pahingan muna tayo para ma-miss nyo naman. Lagi kong sinasabi, unang-una, mag-ingat po tayo. Bantayan ang kakainin. Mag-ingat po tayo lahat. Stay healthy. Healthy sweat. Bye for now. Lagong sinasabi, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa ating lahat. See you in 2024. Bye for now.